Chalamansi here and welcome to my YouTube channel. Today's video guys, sama namin kayo dito sa Badabs at syempre kasama ko ang aking asawa. Asan si Domingo? Hi! Let's go! So dati nakapunta na kami dito ni Domingo, siguro mga 3 years ago or 4 years ago na yon. And ngayon lang ulit kami nakabalik dito. Well, maganda dito guys kung gusto nyo mag-picture-picture, like for example, birthday photoshoot. Ganun kasi yung vibe dito, para kang nasa Korea. Perfect nga yung weather today kasi hindi siya maulan and hindi siya sobrang lamig. Pero malamig pa rin, kailangan mo pa rin mag-jacket. So dahil Saturday ngayon at wala naman ng work, hindi din naman overtime si Domingo, so nag-date-date na lang kami dito sa Bade. Kasi maganda nga pumunta dito pag magantong season dahil brown nga yung mga puno. Dito na lang muna kami ngayong weekend. Today is Saturday, kaya meron pa kaming time tomorrow if ever may gusto pa kaming puntahan. Dito lang talaga kami naglalakad-lakad, picture-picture, video-video, kasi last time na punta namin dito, hindi pa maganda yung camera namin dala. Parang ano bang cellphone natin nun, lab? Oppo? Oppo pa yung cellphone namin, so wala kaming magandang kuha dito masyado. Pero ngayon, dahil medyo naka-LL na, ayan, pumunta kami dito para mag-picture. Maganda nga kasi konti yung tao ngayon guys. Kasi last time nung pumunta kami dito, medyo madami yung tao at hindi ka talaga masyado makakapag-picture. Actually, meron pang isang site dito. Lab, natandaan ko pumunta tayo dun last year. Yung may pond sa gitna. Ayun, so siguro mamaya if we still have time, punta tayo dun para sama ko kayo. And guys, kapag TikTok na kami dito ni Domingo, lagay ko dito yung TikTok video namin. Isang araw, nagmamaneho sa kubang ang nakita, babaeng saksakan ng ganda. Ayan, so yan, nakatatlong takes kami dyan ni Domingo. Tapos ngayon naman is pupunta naman tayo dun sa kabila, yung may pond, para pakita din namin sa inyo kung ano yung itsura doon. Let's go! Pond din siya, pero maliit lang. Maliit lang yung pond. Ito, malaki kasi. Ayan, oh, hindi ito. Hindi ito yung iniisip ko. Tara lang, maglakad-lakad na muna tayo. Sige, next time na lang natin yung puntahan if ever we still have time. Na wow, mali. Wow, mali. Kaya pala sabi mo malapit lang yun dito. Kasi yung pinuntahan, nag-vlog nga rin ata ako noon eh, yung pinuntahan natin noon na, hindi ito eh. Alam mo yung, yung ice cream na may peanut na masarap, na nakarap yung ice cream? Yun. Iba pala to? Kaya nga, may dahon pa. Okay, sige guys, habang naglalakad-lakad tayo dito, interviewin natin si Domingo. Gaano ka nakatagal dito sa Taiwan? 11 years? Mag-11 years? Bakit lumalayo ka? Ayusin mo. Ulitin natin. Sige. Love, gaano ka nakatagal dito sa Taiwan? Mag-11 years. Mag-11 years ka na dito. Anong masasabi mo sa mga Pinoy na gustong mag-try na mag-work dito sa Taiwan? Subukan nyo lang kasi pag hindi nyo sinubukan, wala naman mangyayari. Parang ano yan eh, parang fried eh. Parang fried chicken. Ano ba yan? May interview ko ba to ng maayos?
ayan guys, so naglalakad-lakad kami ngayon ni Domingo kasi kanina nakaupo kami doon sa bench. Pero nilalamig na nga siya. Kaya lakad-lakad na muna kami. So maganda dito tumambay kung meron kayong dalang pagkain. Pero sabi ni Domingo meron daw na malapit na 7-Eleven dito. Pero kailangan pang mag-drive. Sige guys, while naglalakad-lakad tayo, magsagot tayo ng mga laging tinatanong sa akin ng mga aspiring foreign English teachers here in Taiwan. And one of the questions is, possible po ba na no teaching experience makapasok dyan as direct hired? So, to answer your question po, it is possible pero medyo mahirap po kung wala kayong teaching experience. May mga kakilala ko na dati silang factory workers and wala silang experience sa pagtuturo pero nakapasok po dito as cram school teacher. So, it is possible pero mahirap dahil one of the main reasons ay madami pong gusto mag-apply dito, lalo na yung may mga master's degree, mga doctorate. So, much better siguro kung nasa Philippines kayo, maghanap muna kayo or kumuha muna kayo ng teaching experience para pagdating nyo dito or by the time na mag-apply kayo, meron kayong panglaban. Next question, kung TFETP daw ba ako? To answer your question, hindi po ako TFETP. Directly hired po ako since andito na ako nun sa Taiwan nung nag-apply ako as teacher. Ang naging first teaching job ko dito ay sa cram school. Mga more than 2 months lang ako doon. Lumipat ako ng private school. So, yung private school na yon ay nahanap ko lang din sa mga websites na nagpo-post ng teaching jobs. Pero hindi po ako under ng TFETP or any program. After ko magturo doon sa isang private school ay lumipat ulit ako and yun na yung school ko ngayon. And nahanap ko lang din yon sa mga websites na nagpo-post ng mga teaching job. And again, I am not under any program such as TFETP, Teach Taiwan programs. Okay, directly hired po ako. And that's all for today's video guys, and I hope to see you in my next vlog. Don't forget to subscribe and click the notification button para updated kayo sa mga future vlogs natin. Bye!